upload, ganun lang. Hindi man ako nagla-live, di ba? Saka si Boss Mike noon, maganda yung ano niya, yung production niya, putya, talagang ano may editor na ano. Ako, putya, ako lang mag-isa eh. Pero ano no, ang gamit ko pa no cellphone, yung Asus na kakarag-karag, putang ina, pag nag-e-export ka ng ano video, biglang mamamatay. Putang ina, naman, hayop na yan. Ganun lang ako no. Tapos yung kay Boss Mike, putya, pag pinanood mo, putang ina, ano full production, may sopa pang maganda. Anak ng tete. Tapos ano pa yung Mac, yung bahay niya pa maganda no, palipat-lipat ng pwesto. Magandang angulo. Tapos ang maano ka nun, kasi ganito yun. Di ba, kuwari maglalabas si Boss Mike ng video, panaginip. Puta, tatawag sa akin si Kulaong, Mac, eto sagot mo doon, eto sabihin mo, ganto ganyan. Tapos sabi niya, wag mo siyang pansinin. Wag kang sasagot ng ano sa kanya, basta mag-vlog ka lang, sabihin mo, ganto ganyan. Nung pag nag-upload ako nun, kare, may upload si Boss Mike ngayong gabi. Kinabukasan, alas 8, upload ako. Sabi ko sa'yo, pag bago man ng halian, 1,000,000 yung views nun. Oo, grabe, no? Ang lakas. Ang lakas. Pagdating ng di ba, upload ako alas 8. Yung i-upload ko ng alas 10, hindi ko ina-upload kasi para hindi masira algo daw eh. Kapag ganun, wag mo muna uploadan kasi para hindi tumigil yung algo. Upload ako ngayon alas 12. Pucha, pag in-upload ka alas 12, bago maggabi, ang dami din views. Kaya nung time na yon, nung pandemya, ang laki talaga ng natulong din sa akin kasi nga, yung channel ko ba yung yung parang naging takbuhan noon ng mga humahanga kay Kulaong. Kaya lang, nung namang umalis na ako, inaaya ko naman na sila, yung mga naniwala, ayaw naman sumama. O ayaw, umabot pa sa punto. Milyon-milyon yung mga nakuha sa kanila. Di nila ako masisi kasi inaaya ko na sila. Sabi ko sa inyo, sumama na kayo sa akin. Ayaw naman nila. Di ba sinasabi ko noon, Mac sabi ko lahat ng nadikit kay FLM, napahamak, napasama ang buhay. Oo. Ganun kasi huhututan ka talaga niyan. Totoo po. Parang may salitang hindi mo maintindihan na mapapapayag ka eh. Kahit matalino ka. Kaya nga sabi namin, may agimat siguro talaga. Na kapag ka naligo, nawawala yung visa. Oo. Hindi, natanong mo ba sa kanya? Si Norman Mangusin, bihira yung maligo. Palit-palit lang ng damit yan. Kaya pala naninilaw yung damit kasi blibagin. Kaya nga, hindi talaga yung madalas maligo. Oo. Makakita mo yung kwelyo nun dito, puting Fred Perry, puta yung ganto dito, bilibag. Oo. Kasi nga, hindi siya ginaganyan mo na Makmak samantalang dati. Love na love ko yun. Libagin na lang Sabi ni Takero, naniniwala ka ba na bilyonaryo si FLM? Sabi ko, hindi. Sabi ko gano'n, tama ba? Tama ba yung sagot ko? Sabi ko, hindi. Trilyonaryo yun eh. Tangina. Nakulto yung utak ni Makmak eh. Si Yulo, hindi pa vlogger nun, ano? Hindi ka pa vlogger siguro nun. Wala pa, snatcher pa ako sa Quiapo nun. Tangina. Oo. Ganun si Norman Mangusin, napaka-ignorante pa niyan. So, totoo lang, ignorante yan. Ako lang nagturo doon kung paano sasahod sa YouTube. Oo. Social climber kasi, nadadaan niya sa malaking boses para maging legit. Para kunwari, parang legit. accurate siya sa kanya sinasabi. Diba? Boss, eto, usapan na ng mga vlogger to kwento mo naman, paano mo nakuha si Mima sa grupo? Ako? Akala mo na ako. Paano naging kaibigan? Paano mo na-check si Mima? Paano mo na-check na? Actually, nung eleksyon, kami nila Takero, magkakasama kami. Ngayon, si Mima, nakikita na namin yan, nasa TikTok. Tapos, ang naalala ko, si Takero, tinuturuan yan mag-YouTube. Tama ba, Takero? Nililipat ko siya sa YouTube Sa akin naman kasi noon, nung eleksyon, alam naman nila Takero na
pagkatapos nito. Iba focus mo nun eh, di ba? Iba focus ko noon, hindi talaga pagba-vlog. Oh, ngayon, nung ayun na nga, na-organize natin, di ba? Ako yung nag-organize doon sa vlogger ng mga loyalista. At si Coach Jarrett naman doon sa mga DDS. Malacanang ano si Tugon, no? Tugon. O yung Tugon ba yun? No? Kasi tapos tayo dito sa Marcos Loyalist Vlogger. So ako yung doon. Parang nagmamanage, masabi na natin. Sila Makmak nandun sa kabila kay Isko. O di ba no? Isko yan eh. Isko yan. Mailap talaga si Makmak, mailap to, mailap. Hindi, kaya naman ako napunta kay Isko noon. Idol na idol ko si Yorme nung panahon ng pandemya. Best mayor siya noon. Akala ko nga kasi talagang malakas, pero kita mo, wala pa yata 2 milyon na nakuha ang boto. Kasi nga, ang nakasabay niya, yung itinadhana eh. Piruin mo, kutya ang boto. Tinadhana talaga, no? Ito, tutuloy ko lang. So yun, nung natapos nga, na-organize, nandoon si Mima pa. Totoo naman yung sinabi ni JTB na pagka may ayaw si Mima, mag-aalis sa GC, aalis si GC, ganon. Tinuro pa ka, di ba Mike? Alam mo yun, di ba? Ganon talaga si Mima. Aalis sa GC pag hindi niya trip. Pero nagmamatured na si Mima netong mga huli. Hindi na siya ganon na mabilis mag-ano ng isip na alis na ako, ganon. Hindi na siya ganon. Kundi tayo na nga yung, out ka nga muna, di ba? Tinatanggal natin siya Ngayon, eto na. Puntan natin, nung matapos nga ang eleksyon, magkakasama kami, wala pa sila Nyulo noon, ano? Takero, no? Wala pa. Wala pa. So, yung mga kasama natin noon, na mga lumaban para kay Pangulong Bongbong, marami yan, mga vloggers. Ayan, nagkawala-wala na nga eh. Nung nanalo na si Pangulo, ayoko na nun. Tumigil na ako. Parang sabi ko, tapos na, napanalo na, okay na. Focus na uli sa sa buhay. Buhay na totoo na ginagawa natin. Nanonood na lang ako sa inyo nun eh. Hanggang sa etong sila Maharlika, in-invite kami sa isang dinner, basta isang pagsasalo-salo, kakain. Mini-meeting kami ni Maharlika. Sabi ni Maharlika, eto mayroon ako sasabihin sa inyo. Tatanggalin na si BBM Bakit tatanggalin kakapanalo lang? Biruin mo, isang 2 buwan pa lang na nakakaupo. Iniisip na nilang tanggalin. Ayon kay Maharlika. Ikaw Maharlika, paliwanag mo magkakaibigan tayo eh. Ano sabi mo? 2 buwan pa lang yon. Sabi nyo, tatanggalin si BBM. Uumpisan na ngayon. Umpisan nating mga vlogger. Birahin na natin si BBM. Ano ang materyales? Yung pinakalat mong hayop kang peking video ng addict. Yung pulburon video na sinabi sa amin meron ako kang nakitang patunay na video, nakita ko talaga, siyang siya, gano'n, ano? Siyempre ako, hindi gano'n ako napapaniwala sa gano'n hanggat hindi ko nakikita yung ebidensya Nag-iisip tayo So, feeling ko, sa dami ng pag-meeting kung sino-sino na ngayon nandoon na sa kabila, talagang inorganisa nila na talagang pababain si Presidente. Iti-take over ng mga Duterte itong liderato, itong pagiging Presidente. Paano? Sinasabi nila na, sabi ko, paano tayo siyempre, sasama ako kunyari, di ba? Sabi ko, paano tayo magpa-prosper neto? Paano tayo magtatagumpay neto? Sige nga, sino nasa likod? Sino mga boss? Ang plano, si Digong, ang leader. Si Gloria, si Aling Maliit. Tapos ang whistleblower, si Vic Rodriguez daw. Yan. Ayon kay Maharlika to magiging whistleblower si
Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez noon nandoon pa sa tabi ni Presidente. Ayun pala, plano na pala talagang alam niya na siguro na masisibak si Vic Rodriguez. Nakuha nyo? Di ba ang gulo-gulo nun? Ang gulo-gulo nun eh. Diba? Si Vic Rodriguez asukal. Di ba? Ang gulo-gulo nun. Merong Vic Rodriguez, merong sabi nga nila, FL, nag-aaway-away daw, ganon. Kasi nga, syempre sa pag-upo, marami dyan, yung sasalain mo kung sino talaga yung sayo. Diba? Kasi mamumuno ka na ng bansa eh. Tama. Ngayon, sabi ni Maharlika, unahin natin, talagang kailangan birahin na natin. Pag umingay na, hindi nyo ba napansin si Maharlika noon? Sabi niya, kayong mga vloggers dyan sa Pilipinas, ano bang hinihintay nyo? Gaganon, di ba? Putangin na, sabi ko, kila Coach Jarrett, kila Sangkay, hindi ako sasama dyan. Hindi ako sasama. Bakit ako sasama dyan? Wait lang, dahil lang sa sinabing ganon, okay na tayo. Siguro yung ibang mga nando doon maaaring nagdalawang isip, kaya medyo pumipitik, umayaw na ako. Sabi ko, kaya na ng yan, presidente ka na di ba? Pero alam nyo, noong panahon na yon, noong pagtahimik ko, Takero, ikaw, talagang ikaw yung number 1 na talaga naman na source ko noon Takero, live na ba si Takero? May vlog na ba si Takero? Ganun lang ako noon. Parang nga akong parang akong stalker ni Takero na pan ako nito Ito lang pinapanood ko Tapos, manonood ako kay Maharlika. Grabe yung nanonood, di ba, Takero? Umaabot ng 25,000. Yung naka-live tayo nga, wala pang 4,000. 25,000 nanonood. Ay, ang daming nabubulag ni Maharlika. Ako naman, tawa-tawa lang. Di ba, tawa-tawa lang. Hanggang dumating pa yung nag-away na si Coach at saka si Maharlika. Naalala niyo yun? Dahil sa aso. Binabanatan na nila SAS, binabanatan na ni Maharlika at iba pang mga DDS si Coach Jarrett. Hindi naman tayo nagbablog noon. Sabi nga ni Coach di ba? Wala siyang kasama na lalaban dito sa mga ito. Sa akin naman, sabi ko, paano? Hindi naman ako nagbablog. So parang naano na lang ako na magkakaibigan naman tayo, kaya nyo na yan. Di ba? Alam mo, doon ko na nakita na ang ugali nila Maharlika, pagka may kagalit silang vlogger na kasama, kahit kaibigan, ibino-broadcast nila. Alam nyo, yun yung natutunan naming mga magkakaibigan. Magkatampuhan man tayo, wag nating ilalabas ito sa social media. Di ba? So, ganun sila Maharlika. Ngayon, di balik. Nanonood lang ako wala akong pakialam, bahala kayo, balik ako sa buhay ko, travel ako, ganun, di ba? Travel ako, ganun. Hanggang sa one time, merong bukod kila Takero na, oy, balik ka na. Sabi ni Sangkay, balik ka na. Mike Cervera, oy, balik ka na. Sabi naman ni Takero, isang balik ka na. Sabi naman ni Mark Ramos, ganun din. Balik ka na. Sabi ko mag-aaway-away tayo. Aawayin natin yung mga kaibigan natin doon sa kabila. Ganun, di ba? So, hindi pala talaga maiiwasan yun. Hanggang sa may tumawag sa akin, uy, sino ba yung mga kakampi natin dyan? sabi sa akin, tumawag. Sino ba talaga yung mga kakampi natin dyan? Bakit? May info talaga kami na nakuha na nila yung info. Na talagang tatrabahuhin na. So ngayon, sabi ko, yan, si Takero, unang-una, syempre. Di ba? Unang-una, Takero, ating yan! Di ba? Sino pa? Yung iba kasi, nalilito pa. Mahirap no? Mahirap yun Noong panahon na yun, ang hirap-hirap, dahil pinagtatanggol si Sarah, si Coach Jarrett, ganun din. Di ba? Sarah, BBM, ganun. Di ba? Kasi uniteam nga Hindi pa nila alam yung pinakamalalim. So, ang daming ganung mga vloggers. Meron pa nga nagalit sa akin 'Di ba nung nabuo natin yung UBIP tapos nagkagulo-gulo 'yon? Dahil hindi natin na malaman kung ano yung dahilan
Oh. 'Di ba? Meron pang isang bading na gusto ko nga idemanda yun nun eh. Buti na lang naisip ko na kasama, kaibigan pa. Sinabihan ko na wag mo nang ulitin yan. Talagang bibirahin kita. Meron yung bakla. Si Blackbird. Yun. Didemanda ko sana talaga yun nun. Dahil, tingin wait lang, bakit ganun, di ba? Hanggang Mike sa... Cervera. Gagawin niya. Ay, ayaw ni Mike eh. Mike Cervera, pag binubuo yung pangalan niya. Visit ako doon, puta. Mike Cervera, pag ginano mo yan. Yari ka sa akin. Eto na ngayon. Nangyari. Sabi ko noon, ano bang gusto mo? Sabi ko doon sa tumawag sa akin. Alamin mo naman, nakiusap Alamin mo naman kung sino talaga yung atin. Sabi ko, kailangan mo sa akin, hiwalay na ba ang berde sa pula? Yung sinabi ko, hiwalay na ba ang berde sa pula? Tapatin mo ko para alam ko kung paano ko i-approach yung mga tao. Para makapili na, no? Eto ngayon, ang nangyari. Isa-isa ko yan. Tax, ano ka ba? Pula o berde? Siyempre, pula! Tinawagan ko si Coach Jarrett. Sabi ko, Coach, ano ka ba talaga? Pula o green? Bakit? Siyempre si Coach mausisa pa yun eh. Bakit? Ano nangyayari? Mukhang maghihiwalay na, Coach. Kanino ka? Siyempre sa pula tayo. Pula. Si Mark Ramos, si Sangkay, halos lahat ng mga kaibigan. Tama si Mima doon. Si Mima rin. Si Mima. Mima, ano ka? Di ba hindi nga ako nagpa-front? Ikaw lang. Si Takero lang ang kumakausap kay Mima noon. Hindi ako nagpapakita kay Mima pag hindi ako sigurado sa tao. Ganon. Parang ginawa mo kay Nyolo. Hindi ako nagpa-front. Ganon na. Pinag-aaralan ko po tayo na. Pero, salamat sa totoong istorya mo sa akin. Nyolo. Kaya sa Hong Kong yung kinontak yan, di ba? May pinakontak kayo sa Hong Kong pa tayo nun eh. Pinakontak. Di ba? Tinitingnan kong gano'n, ganyan. Okay ba to? Ganyan. Putangin na, mukhang delikado ito si Nyolo. Hindi nagpapakita ng tunay na mukha. Tangin na, nagbablog. Tangin na, bakit cartoons to? Sabi ni Mike, insan. Duda talaga ako, pag-aralan mo pa. Ay, nako. Ganun talaga kami Siyempre, no-organize natin yung mga kaibigan kong, ito ba handa bang makipag-blood compact sa atin? Di ba? Biruin nyo si Makmak Kita nyo nakasundo namin. Tama. Ang pinakontak mo, Boss Mike, sa akin si Papa Trix. Di ba? Nasa dagat kami noon sa 100 Island, tumawag si Papa Trix. Sabi, Mac, pwede ka bang makausap? Kasi may mga miss call siya at nag-chat. Mac, pwede ba? Tawag ako, makausapin lang kita. Importante. Di ngayon, sabi ko, nandito kasi ako sa dagat, tumatagay kami nun. Di ngayon, sabi, importante kasi si Boss Mike. Putang ina, nung sinabi Boss Mike, ako tumawag kay Papa Trix eh. Bakit kay Boss Mike? Sabi ganun. Hindi, kasi merong pinapasabi si Boss Mike. Kaya ganyan, sinabi na, ganyan. Sabi ko, ako. After naman na election, kita nyo, nagsalita pa ba ako laban kay PBBM o kahit sinong politiko? Actually, nung tumawag si Papa Trix, sabi ko sa kanya, tignan mo channel ko, pinagtatanggol ko si BBM. Tinignan niya. Nag-usap din tayo nun, Mac. Sumunod ka rin. Alam mo sagot sa akin ni Mac. Tapos na yung election eh. Kaya sa admin tayo. Nagpapakul na ako kay BBM noon. Kasi nga, nabubuisit ako dito kay Maharlika. Actually, talagang tinignan ko muna yung channel ni Makmak. Maging si Jake, di ba? Tinitignan ko. Jake. Ngayon, ganito na tayo. Usap-usap na tayo. So parang ako na yung nag-organize sa kanila. I-organize na natin to na kailangan labanan natin yung
yung mapanira na mga grupo. Kasi tayo, pare-pares tayo na ng pananaw Pangatlong dito. organized na yan, Insan, no? Pangatlo na yan, no? Na yung dalawa kasi pumalpak eh. Pumalpak. Kaya lang, Pangatlo na to eh. sabi ko, solohin na nga natin to. Huwag na nga masyadong maraming i-involve. Di ba? Dahan-dahan yan. Kaya huli ka na, Nyulo. Okay. Kung dumating ako, tignan nyo, putek ko, para tayo. Tol, Boss Mike, di na nga ako makapag-mall ngayon. Hindi na ako makapag-mall. Alam mo ba si Tax, sabi ko, Tax, pasensya ka na, ikaw na muna ang ikaw na muna ang kakausapin ko. Hindi naman sa pag kasi pinsan ko nga eh. Minsan, kausapin mo to, kausapin mo si ganito. Hindi nyo mapapabagsak si Maharlika ng puro lalaki yung babanat. Eto na, papasok yung tanong mo. Yan na. Papasok na yung tanong mo. Sabi ko kay Insa, wag mo akong ihaharap dyan kay Mima, ha? Di ba? Oo, sekreto yan, ha? Siyempre, hindi po sigurado pa, di ba? Sige, itago mo muna yung aking yung identity. Ganon. Sige, di gayon. Tayo na. Sabi ko, ang targetin natin, si Maharlika, ilabas natin yung totoo sa kanya. Nagulat ako, binanatan ni Mima. Nag-viral si Mima ngayon. Trending. Viral si Mima. Tapos Insan, nung nag-viral si Mima, yung mga lalaki, sakyan nyo! Yun talaga Sakay kami lahat. Kaya yung putangin ng Maharlika na yon, kita nyo, pagkamatay ni Mima, binanatan si Mima. Doon lang siya nakabawi. Doon lang siya bumawi. Bakit? Putya, kung buhay si Mima, hindi niya maano. Talong-talo niya si Maharlika eh. Ganito, no? Ganito, alam ni Ate Evangeline eh. Ganitong sabi ko, di ba, Insan, no? Ganito ang plano dyan. Si Mima ang babanat, kay Maharlika babae sa babae para pakinggan ng tao. Tapos, pagbanat ni Mima, Insan sabi, kasi marami sa inyo, hindi pa ako, hindi nyo alam na ako yung, bubulong kay Takero eh. Pasakyan mo sa mga, kila Jake Magnus, kila Macmac, kila, di ba? Lahat ng mga tropa. Puta, viral si Mima, sumikat ng gusto. Pumalo, natuwa si Mima. Tapos, di ba nagtaka na si Mima. Sabi niya, Takero, bakit si Boss Mike kino-content yung yung vlog ko? Matalino rin eh, no? Nagduda si Mima. Nagduda. Matalino talaga. Isip-isip ko, tama naman yung duda mo. Doon na naging natuwa ako. Natuwa ako nun eh. Sabi ko, puta, natuwa ako nito. Kailangan mapasaya ko tong mga barkada. Di ba? Ayun na yun. Tanong ko, Mima, nakapag-abroad ka na ba? Ay, Boss Mike, hindi pa. Kahit isa, wala. Hindi pa. Di ba? Si Macmac, galing ng Malaysia, nakapag-abroad na. Tapos, sino to? Si Ulo. Chris Ulo. Si Bianikoy. Ibiyahin ko. Mga first time nila. Putangin, hindi ko alam. Doon ko lang nalaman na first timer pala itong mga babiyahe. Si Takero, OFW yan eh. Di ba? Yun na, Ate Evangeline. Yun na yung first time naming magkakasama sa Hong Kong. Di ba? At least na-i-blow out ko sila. Bakit sasabihin na naman nila? Kaya nga natatawa ko dyan sa ibang mga DDs eh. Ano daw eh. Si Mima Mark Ramos, nakakapag-abroad yan. Mark Ramos. Ay, Mark. Ito na si Chris Ulo. Ito na. Magkikwento na. Halika, Mark Ramos, makipagkwentuhan ka rito. Mark, akit Mark. Balita. Yan. Anong balita? Ikaw magbalita kasi kanina pa kami rito. Ayan, mag-isa't kalahating oras na kami. Ako, ikwento nyo paano ako napunta dyan sa grupo. Hindi, napunta naman. Kasi ikaw, kay Itbulaga ka di ba?
Bulaga. May kumonta kasi sa akin. Sabi sa akin, hello, Chris Ulo. Pwede ka ba sa politics? Kasi kailangan ka raw ng politika. At hindi ka raw, malupit ka raw eh. Sabi ko ganito, teka muna, hindi pwedeng ganyan-ganyan, lalo libre-libre ngayon. Baka mamaya sakyan nila yan. No? Sakyan nila. Naku, tanga pa naman yung kabila. Naku, baka sakyan yan. Naku, makukuha na nila yan. Biro lang ka mo. Sabi mo yung totoo. Siyempre, biro lang. Diba? Ngayon, hanggang sa magkakasama na kami. Hanggang sa... Insan, ito aminin ninyo. Nung nabuo na tayo na magkakasama, dumami na ang mga BBM vloggers. Kahit si Direk na DDS dati, naging BBM na eh. Nung nakikita na tayo, bakit dumadami ang mga taga-suporta ni... parang yung bang naghiwalay bigla, dumami na isegregate. Yung mga... Tayo naman Yulo, bago naman tayo napunta rito sa grupo nila Boss Mike. Pinagtatanggol na talaga natin si PBBM eh. Yeah. Diba? Wala nung bago ko napunta sa inyo, wala kami kakilalang political vlogger na BBM, wala. May kilala kami mga DDS na vlogger. Pero mga BBM vlogger na wala kaming kakilala talaga. Diba? Kasi kami, Tol, Boss Mike, kasi kami ni Chris Ulo, sa Tito Vic and Joey muna kami, di ba? Tapos nung kinuha nyo nga siya, tinitignan ko sila, sabi ko, putek, ayun nga, doon nga dumating yung point na kinukuha kami ng DDS. Kinukuha kami talaga alam ni Chris yan. Kinukuha kami, ino-operan kami, na pagtanggol nga daw, lalong-lalo na si Kibuloy. Hindi ko talaga makakalimutan yung kwento na yun eh. Si Banat Bay, nag-o-offer. Si Banat Bay mismo, drop in ko na. Si Banat Bay, nag-o-offer. Pag sumama kami nila Utol Chris, may laptop na kami at may bayad pa kami na pera. Parang gano'n. Hindi namin matanggap kasi hindi, ang hirap eh. Ang hirap eh. Yun. Ang hirap nung hindi mo gusto eh, no? Kaya ang hirap magtanggol ng kriminal. Biro mo, kuwari mapanood ng mga anak natin to. 20 years after. O makikita, kunwari lang. O makita si Nyolo ng anak niya. Ay, Dad, pinagtanggol mo pala dati yung si Kibuloy saka si Digong. Hindi ba yung si Kibuloy nang bubulog ng pastoral niya daw yun gabi-gabi. Tapos si Digong, ang daming pinagurgur sa EJK niya, sa tokang niya. Ba't ganun, Dad? Ba't pinagtanggol mo yun? Ano yung sasagot mo? Diba, tanungin ka ng anak mo ng ano yung sasagot mo? Kasi nung time na wala tayong makakain kaya nag-vlog ako ng Digong. Diba, nakakaya yun. Sabi dito, pero di na kami papayag pag mag-DDS vlogger si Yulo. Pag-ansam tayo. Diba? Yun yung nabuo yung barkada. At yung barkada namin, kahit malalayo ho kami, hindi ho batayan yung hindi na nag-uusap hindi na barkada. Hindi po, Boss Mike, linawin mo, baka kasi binuo mo, baka sabihin binabayaran mo, hindi po. Hindi po yun. Wala ho. Binuo po to, nung pumasok ako dito, binuo to para labanan talaga ang mga fake news, tsaka wala pong motibo dito, sumuporta ng full support sa kay BBM. Yun po yung motibo ng grupo na to. Kaya nga natatawa nga ako sa mga DDS kung sabihan nila si Mima, bakit madaming pera si Mima? Bakit nakapag-abroad si Mima? Hindi ba nila alam na vlogger si Mima? Kaya may pera nun. Nakakaingit yung audio ni Takero tsaka yung yung linaw ng camera, no? Hindi. Oo, ganda. Ano yung mic mo? Hindi. Ang ganda ng audio. Ang ganda ng boss, buong buo, no? Parang newscaster. Ano tatak niyan? Hindi ko alam, regalo ng asawa ko to eh. Sana all. Oo. Diba? Yung mga boses ni Makmak tsaka ni Nyulo parang galing sa ilalim. Oo. Ilalim ng lupa, di ba? Anyways,
Ayun po Pati yun. yung pati pala yung taga-abroad ni Mima, issue din eh. Sabi ko nga, sponsored by 360 Salon yun. Sabi ko nga. Opo. Actually, ayun. ito, mga kababayan, tapatin natin. Kasi yung aking partner, isa ring kakamping. Kakamping yun eh. Yung partner, wag na natin banggitin yung pangalan, Pero natutuwa sa atin. Kaya sabi ko, partner, pag may outing ang company, sama ko yung mga barkada, ha? Oo. Sino ba? Sige, sama natin. Kaya tingnan mo yung profile pic ni, yung cover photo ni Mima. Tayong lahat yun, nandoon na. May mga staff doon eh. May mga staff doon. Explain lang natin. May mga staff doon. Ito, Boss Mike. Hindi ko naman sinasabing milyon-milyon sahod ng vlogger. Pero pag nalaman nyo yung sahod ng vlogger monthly, kaya mag-abroad talaga. Kahit buwan ka mo. Kaya mag-abroad. Boss Mike, aminin na kasi natin. Ito na tol, aminin ko na Boss Mike, okay lang sa'yo. Okay Baka lang. kasi akala nila ang sarap ng buhay natin. Hindi nila alam na inuulugan namin sa'yo ang abroad. Ay, sabihin mo na kasi, baka akala nila kasi, ito na po, aminin ko na po sa inyo. Sige. Kinakash ko. Ako kinakash ko yun eh. Boss Mike, binabayaran namin. Ayan na, para malinaw, baka sabihin nyo kasi may taong tumutulong, nagbibigay ng pera, pusang ina niyan. Inuulugan namin kay Boss Mike. Pag hindi ka nagulog, mababas ka ni Boss Mike na kasi ganito. Aminin natin na katulad ko dati, nag-Hong Kong. Ang talagang sinagot ko sa sarili ko, yung pamasahe. Pero yung ginastos ko doon sa inutang ko yung kay Boss Mike. Kasi baka akala nila. Saka hindi naman din pre, yung mga pinupuntahan natin bansa, hindi naman ganun kalaking gastusin sa bansa na yun. Kasi Tol Chris, tinatapik nila pa-abroad pa. Akala nila, Boss Mike, ini-sponsor daw tayo ni BBM, ni Elisa. Nyolo. Alam nyo lang. Nyolo, palibasa kasi di pa nakakapag-abroad eh. Kaya walang alam eh. Kaya nga eh. Tayo, nag-abroad tayo, nagpunta tayo sa Hong Kong, Macau, China. Nakita ba nila nagsuot tayo ng uniforme? Wala. Pero yung ilan ba yun? 5, 6 o 7 sila? Naka-uniforme sila. Kibuloy, no? Kibuloy ba? Di ba? Ayun na. Nakakaya yun, no? Puta, may ko ng kibuloy. Nagsusot ka ng t-shirt ni kibuloy. Totoo, di ba? Di ba pagka magkakasama tayo si Mima, tara na, kain na tayo, Mima. Ayoko. Tara, kain na tayo. Ayoko. Busog pa ako eh. Kasi may pagkain naman sa hotel eh. Tapos kaya kami naaya lagi ni Boss Mike mag-abroad. Kasi nga, si Boss Mike, di pa kami kilala. Nag-abroad pa, mahilig talaga siya mag-travel. Kumbaga, pina-experience niya ba sa amin? Ganon. di ba? Marami na kayong napuntahan ngayon. Ayan po yun. Ganyan po kami. Kasi gusto lang talaga namin makapag-banding. Hindi na po issue sa amin yung pera eh. Hindi na issue sa amin. Saka Boss Mike, kasi dati nga, syempre, walang-wala, no? Akala ko dati, pag nag-abroad ka, nag-tourist ka, sobrang mahal lang kailangan. Hindi rin naman pala. Hindi ganon. Hindi naman pala. At saka yung maganda yung kailangan pera. Depende sa bansa. Saka maganda yung bro eh. Maganda yung ginawa ni Insan Mike, no, na pina-abroad tayong lahat. At least nakita natin yung kultura ng ibang bansa. Totoo yun. Si Chris, no, talaga namang sa Thailand eh. Ano to para sa Thailand? Ito pala, di ba? Kasama ba si Chris sa Thailand? Kasama yan. Thailand. Kung tutuusin nyo sa Hong Kong tsaka sa Thailand, hindi naman ganun kamahal. Wala, hindi naman ganun kamahal. At least, di ba? Kasi, aminin natin, marami talagang mga vloggers na hindi pa nakakapag-abroad. Akala nila, pagka nag-abroad ka, extravaganza. Hindi naman din ganun kamahal pala din talaga. Kayang pag-ipunan din pala talaga. Kami nga, kumakain lang kami sa turo-turo sa abroad eh. Aminin nyo. Totoo yun. May hotel, di ba? May hotel. May hotel, ang mahal ng pagkain. Dito sa gilid, yung kainan ng mga office staff, mga construction. Di ba nakikipag-agawan tayo doon, pucha. Doon pala yung mura, ang dami, di ba? Dami, isang ganong styrofoam, dalawang ulam, no? Dalawang ulam, may soup, tapos may soft drinks.
Hindi mo nga Sarap maubos ng- di ba? Hindi maubos yung... Umagahan yun eh. Brunch pala, brunch. Breakfast, saka lunch, di ba? Doon tayo kumakain. Full Ito yung time malapit dito. Hindi, bro, yung di nila alam, nung pumunta tayong Disneyland, may bit-bit tayong baon. Hindi tayo kumain doon. Totoo. Doon tayo kumain sa gilid. Ayun ang ano. Cowboy, di ba? Saka DIY tayo noon. DIY, walang tour Sa guide. Thailand niya, yung ginastos kong pamasahe, tapos inutang ko kay boss may panggastos doon. Wala nga 50K yun. Wala. Wala. Mura lang. Tama naman si Nyulo eh. Inaabonohan ko po, pero yan, kusa silang inuunti-unti nilang bayaran tuwing malaking tulong yun, di ba? 25 kasi sweldo. Hindi, boss, kasi ano yung inaano nila eh. Grabe yung ano nila kay Mima ngayon. Tingnan mo, nag-a-abroad pa yan. May computation pa sila. Magkano yung abroad dito? Magkano tong ganito? Kinukompute nila. Saan nila kinukuha yan? Hoy, pakitin mo nga si Sangkay. Nandiyan si Sangkay, oh. May sasabihin daw yan eh. Sangkay. Dali. Sangkay, umakyat ka. Kasi papasukin nyo nga yung best friend ko, kumpare ko. hindi na. Magdidibati. Ay, Magdidibati daw sila ni Chris. Actually, isa si Sangkay, kaya ako bumalik sa pagbablog eh. Oo. Sangkay, akyat ka nga saglit. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila ibabash dito. Kahit DDS ka na. Gago ka, Boss Mike. Joke lang yun. Buta di yan DDS si Sangkay. Hindi DDS yan. Oo. Hindi DDS yan. Hindi ko nga alam bakit na ano yan, no? Na natag na DDS yan. Hindi naman DDS yan. Hindi naman DDS yan eh. Kasama natin yan eh. Kakausap natin yan eh. Wait lang. Di ba nagpunta tayong China? Nagpunta tayong China, di ba? Oo, kasama natin si Sangkay. Dalawang beses. Oo. Kasama si Sangkay. Di ba? Kasama yung asawa. Di ba? Hindi naman vlogger yung asawa, pero kasama. Masarap yung pagkain nun. KKB. Oo. Di ba? Masarap yung pagkain nun, no? Nung kasama si Sangkay, yung mga kinainan natin sa labas. Sa totoo lang, nung nag-abroad tayo, mas natakot pa ako sa aeroplano kaysa sa gastos. Takot ka sa aeroplano eh, na? Hindi, unang experience. Pares kami ni Mima noon. Unang experience namin yung aeroplano. Yan, kwento mo. Ni Mima. Magkatabi pa nga kami. Di ba, binlag ko pa nga yun nung nagta-take off na yung aeroplano. Di ba? Kaya hindi ko rin malimutan yun dahil si Mima, pares kami yung unang experience namin.